Isang gabi, habang naglalayag ang isang cruise ship sa gitna ng Pacific Ocean, nakatingin si Marco sa kadiliman. Sa loob ng 8 taon, ang mga bituin ang naging kanyang kisam. Pero sa gabing iyon, isang desisyon ang kanyang binuo, ang bumalik sa Pilipinas at itayo ang pangarap niya. Mula sa pagiging waiter sa barko, paano niya itatayo ang isang tourism empire sa Palawan? Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay Marco at ako ay tubong Coron, Palawan. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Hindi kami mayaman. Ang tatay ko ay isang mangingisda at ang nanay ko naman ay nagtitinda ng mga isda sa palengke. Naaalala ko pa, pagkatapos ng klase, tumutulong ako sa nanay ko sa pagtitinda. Amoy isda na ako minsan pagdating ng hapon, pero masaya ako kasi kahit paano, nakakatulong ako. Pangarap kong makaahon sa hirap. Kaya pagkatapos ko mag-aral, nangarap akong makasakay sa barko. Naisip ko, ito ang mabilis na paraan para kumita ng malaki at matulungan ang pamilya ko. 18 taong gulang pa lang ako noon nang umalis ako sa Pilipinas, at ang bitbit ko lang ay isang lumang backpack at matinding pangarap. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Isang araw, habang naglilinis siya ng deck, may narinig siyang usapan ng mga pasahero tungkol sa kagandahan ng Palawan. Napangiti siya, alam niya sa puso niya na mas maganda pa ang Palawan kaysa sa mga lugar na pinupuntahan ng barko. Nag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang nag-serve ako ng champagne sa isang business class section, nilapitan ako ng isang matandang babae. Hijo, saan ka ba galing? Bakit parang ang lungkot ng mga mata mo? Taga Palawan po ako, ma'am. Miss na miss ko na po ang Pilipinas. Ang ganda ng Palawan. Naku, Marco, alam mo, dapat magtayo ka ng sarili mong negosyo doon. Ang dami mong matututunan dito sa barko na magagamit mo. Negosyo po. Wala po akong puhunan, ma'am. At saka, hindi po ako marunong. Ang puhunan mo ay ang sipag at tiyaga mo, Marco. At ang ganda ng lugar ninyo. Pag-aralan mo kung paano pinapatakbo ang mga resort dito. Tandaan mo ang lahat ng detalyeng nakikita mo. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. 8 taon ako sa barko. Mula sa pagiging waiter, naging supervisor ako. Nakita ko kung paano pinapatakbo ang iba't ibang department, housekeeping, food and beverage, customer service. Tinandaan ko ang bawat detalye, bawat sistema. Ang bawat tip na natatanggap ko, iniipon ko. Bawat bonus, iniipon ko. Ang pamilya ko, sinusuportahan ko, pero iniisip ko rin ang kinabukasan ko. Pagkatapos ng 8 taon, bumaba ako ng barko. Ang dala ko. Isang malaking impis na bagahe, pero puno ng kaalaman at 500,000 na ipon. Sapat para sa panimulang puhunan. Pag-uwi ko, sinalubong ako ng buong pamilya ko sa Puerto Princesa. Niyakap ako ng nanay ko ng mahigpit. Anak, sa wakas, ligtas ka na. Hindi na kami kailangan magutom. Ma, hindi lang po iyon. May plano po ako. Umuwi po ako para magtayo ng negosyo dito. Negosyo? Anak, baka delikado yan. Mas maganda siguro kung maghanap ka na lang ng trabaho dito sa Palawan. Hindi po, Tay. Nakita ko po ang potensyal ng Palawan. Ang daming turista, pero kulang sa magagandang serbisyo. Magtatayo po ako ng tour package. Pero paano? Wala kang karanasan sa ganyan. May ipon po ako, Ma. At may natutunan po ako sa barko. Trust me. Sa simula, mahirap. Nagrenta ako ng maliit na bangka at ako mismo ang nagiging tour guide. Ako ang nagluluto, ako ang driver, ako ang nag-aasikaso ng lahat. May mga araw na walang booking, naisip ko, tama ba ang desisyon ko? Pero naaalala ko ang mga sinabi ng matandang babae sa barko at ang mga pangarap ko. Nagpatuloy ako.
Unti-unti dumami ang mga kliyente ko. Dahil sa magandang serbisyo, nagre-refer sa akin ang mga turista. Mula sa isang bangka, naging 2 hanggang sa nagkaroon na ako ng maliit na fleet ng bangka. Nagtayo ako ng maliit na opisina sa El Nido. Ngayon, may 3 branches na ang Palawan Dreams Tours sa Palawan. Mayroon akong 50 empleyado, at marami sa kanila ay dating mangingisda at taga-Palawan din. Tinutulungan ko silang makaahon, tulad ng pagtulong ko sa sarili ko. Hindi ko inakalang mangyayari ito, pero mula sa pagiging waiter sa barko, ngayon may sarili na akong kumpanya. 1,500,000 na ipon, 8 taong sakripisyo, at matinding pangarap, iyan ang naging puhunan ni Marco. Mula sa pagiging waiter na naglalayag sa karagatan, bumalik siya sa sariling lupa at nagtayo ng isang tourism powerhouse sa Palawan, na nagbibigay trabaho at inspirasyon sa kanyang mga kababayan. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.